Patuloy ang pagharap natin sa mga hamon ng bayan. At dito sa agenda, kami ay timitindig para lamang sa katotohanan at sa kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. God is with us sa battle na ito. Pinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din, ang mga pamamaraan ng tapat at matapang na paglilingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Diyan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig at pangangalaga sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Dito lamang sa agenda. Patuloy na nakakulong sa The Hague ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makaraang arestuhin dahil sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court o ICC. Habang umihimas ng malamig na rehas na bakal ang dating berdugo ng Davao City, patuloy naman ang demonstrasyon ng mga taga-suporta nito. May aktibong panawagan na palayain o bigyan ng interim release ang dating Pangulo. Ngunit ito ay tinanggihan na ng prosecutor ng International Criminal Court. Para sa prosecution, may impluwensya pa rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa kabila ng pagkakakulong nito. Marami pa rin sa mga galamay ng dating Pangulo ang maaaring humadlang sa pagkakamit ng hustisya at posibleng malagay sa bala ng alanganin ang buhay ng mga naging biktima ng madugong anti-drugs campaign ng dating Pangulo. Kaya naman kailangan panatiliin sa kanyang kulungan si Rodrigo Roa Duterte na ayon mismo sa kanyang anak, ang ating Vice Presidente ng Pilipinas, Sara Duterte, ay nag-i-enjoy naman sa piling ng iba pang mga berdugo ng ibang mga bansa, lalo tigit mga mamamatay taong Pangulo ng ilang mga African countries sa loob mismo ng kulungan ng ICC. Para sa Vice Presidente Sara Duterte, kailangan palayain ng kanyang ama na 80 years old na at malapit nang makita si kamatayan. Ngunit liban pa rito, illegal daw ang pagkakakulong ng kanyang ama dahil hindi nasunod ang procedure of arrest. Sa kabila ng malinaw na kapalpakan ng anti-drugs campaign ng dating Pangulo, matatag pa rin ang pananampalataya ng Vice Presidente na mas mabisa ang patayin na lamang ang mga tao kaysa sa ginagawa ngayong anti-drugs campaign ng Administrasyong Marcos. Malinaw naman na walang naging magandang resulta ang kampanyang tokhang na ikinasawi ng mahigit 6,000 Pilipino, karamihan sa kanila ay kabataan na kabilang sa mahihirap ng pamilya sa ating bansa. Patuloy ang paglilibot sa iba't ibang bansa ng ating Vice Presidente na sinasabing lalahok sa mga demonstrasyon ng mga overseas Filipino workers para palayain na ang kanyang ama na nabubulok na sa kulungan. Ang tanong ng bayan at sa ating mga resource persons, may epekto ba ang tila international campaign na ginagawa ng mga pro-Duterte groups sa pamumuno ng Vice Presidente Sara Duterte para mapalaya si Rory Duterte? Papansinin ba ng ICC ang request ng pro-Duterte camp na ilipat na lamang sa ibang bansa ang dating Pangulo? Pabor ba ang prosecution na iligay na lamang sa isang air-condition na bahay sa isang friendly country si Mr. Duterte kapalit ng political truce nila ng Administrasyong Marcos? Tatalakayin natin ngayon yan sa The Agenda. Welcome again to our episode here at the Club Filipino, brought to you by Impact Publishing in cooperation with EFG Consulting. And to answer those many questions about the ongoing proceedings in the ICC, napakaraming sinabi na doon sa ating preliminary video, is our guest for today. She is the Secretary General of the National Union of People's Lawyers, NCR, human rights lawyer,
a former journalist turned legal advocate, and most recently, she was the commencement speaker in one of the graduating batches in the Cagayan State University College of Law. Help me welcome today's resource speaker, Attorney Cristina Crissy Conti. Magandang umaga po ulit. Ito na naman ang issue natin. I know, hindi natatapos yung ating issue na to, and as time goes by, parami ang mga tanong ng taong bayan regarding sa proseso na ito bilang parang first time ba natin nagkaroon ng ICC case involving a Filipino? Yes. And first Asian na nakakulong. Naunahan lang tayo ng warrant of arrest doon sa Afghanistan at saka doon sa, unang sinilip ng ICC na Asian country, Afghanistan. Nag-issue ng warrant of arrest or nag-apply ng warrant of arrest sa Myanmar, dun sa president ng Myanmar ngayon, ng junta. Pero, ang unang naaresto at unang magkakakaso na Asian, Duterte. Kaya naman pala marami talagang katanungan natin. Maraming nakaabang, hindi nga lang, sabi nila, hindi lang nga yung Asian community, kundi yung iba. Kasi ang isang, sabi nila sa korte, racist. Kasi ang mga nakakulong from African countries. Kaya iba yung dating doon ni Duterte na, ano ako dito, first Asian. At siguro, first time na kakaiba yung luto ng kanin. Kasi sa atin, yung white rice. Sa kanila daw, yung may lentils, gano'n. Pero ikaw, Atty. Conti, nakapunta ka na ba sa Dahig? Yes po. Nakita mo na yung conditions dun sa, ano nga uli pangalan ng prison na yun? Scharwenningen? So, ICC Detention Facility sa Scheveningen. Nando doon ngayon ng dating Pangulo. Doon sa jail, hindi pa ako nakapunta. Pero doon sa court, nakapunta na ako sa iba't iba actually building yon. Yung ang style yata nila para i-ensure na hindi maghahalo-halubilo yung prosecutor, yung registry o yung parang admin area, tapos yung judges, hiwa-hiwalay ng building. Pero sa tingin nyo naman, Attorney Crissy, na yung mga conditions doon sa detention center ay medyo okay naman na tipong komportable naman ang ating dating presidente? Yes, kasi po sa trainings namin sa ICC, ang itsurahan, pagpapaliwanag ano ang karapatan ng akusado at ano ang dapat niyang gawin doon sa detention facility. Sumakto nga na nagkaroon kami ng session nung January. Right before. Tapos ni-run through nila anong gagawin ko pag nahuli. Ano, January, nandoon kayo? Hindi, online. Akala ko nandoon ka, parang nagkaroon ng advance party, ha? Hindi naman. Pero meron po tayong councils na accredited sa ICC na Pilipino na nag-training doon. Pero hindi naman sila nag-tour. Nag-present lang yung parang unit tungkol sa anong maasahan doon sa jail. At nakita naman natin dun sa mga videos tsaka dun sa kanilang coverage sa Flickr page at saka sa YouTube ng ICC, may itsurahan ng kung ano yung ICC detention facility. Hindi hotel. Okay. Hindi hotel, hindi ka hindi ka nililinisan araw-araw, 'di ba, yung may housekeeping. Pero parang bed and breakfast na hostel na maayos ang tutulugan, may sarili kang kwarto, may sarili kang palikuran, hindi to shared bathroom, may bibigyan ka ng pagkain. Ang isa lang talagang reklamo pala noon pa man ay malamig ang pagkain. Ayun. Kasi malamig doon European din Parang sa kanila sapat na yung cheese sandwich. Parang hindi ba ito toaster? So, yung pagkain, tapos yung anong pwede mong gawin. Meron silang actually access sa library, may access sila sa gym, may access sila sa parang play area, at may access sa intranet. Pero matanong ko lang, Atty. Crissy, dahil sabi mo malamig yung pagkain, pwede ba magpadala ng pagkain doon via Lalamove o Uber Eats? May security check. Kaya pagkatapos sa security check, malamig na yata. Pero, ang sabi nung noon, meron silang detenido na Africans. Sabi nila, hindi culturally appropriate. Kaya nag-relax yung ICC. Kaya sa kanila nga, ang intindi ko, ang sabi nila, bibigyan nila ng,
or magbibigay yung mga detenido ng listahan. So, grocery list I see. for the week. Kani, bigas, isda, ganyan-ganyan. So, pwedeng magluto. Pwede ding magpadala ng pagkain. So, Kaya, hindi naman pala medyo nakaka-api. ay, hindi po kawawa. Pero hindi rin komportable todo dahil siyempre nasa isang kwarto ka lang, nasa isang facility ka lang. At ang alam ko parang binigyan na ng extended visitation days ang dating Pangulo. Tama po ba yun? Sabi nila, pwede namang mag-arrange ng gano'n yung ICC, pero talagang entitled ang lahat na mabisita. In fact, para masigurong mabibisita lahat ng akusado or ng detenido doon, kung walang pera para lumipad sa dahig, papamasahihan ng isang tinatawag na trust fund. Kung walang pera. Pero kung katulad naman ng Duterte family na labas-masok, hindi, sa iba na lang natin bibigay yung funding. In your capacity as an advocate and a very active lawyer in cases filed before the ICC, ikaw, Attorney Christine, nakikita mo ba na marami naman bumibisita doon sa ating dating presidente? May visibility ka ba kung sino sila, ilan sila, gaano kadalas? Wala. Nung nandoon ako nung March. So, nagpunta ako ng March para simulan yung discussions patungkol dun sa registration of victims or application para makilala na victims of the case. Dun kami sa court area. Sila doon sa jail. Detention, yes. Pero dama ko na sunod-sunod ang mga pumapasok. Tapos, malaking suporta sa labas, kaya lang hindi makakapasok ang lahat. I see. Limitado yung listahan ng pwedeng pumasok. Immediate family, abogado, at parang may ilang kaibigan, kumbaga, na pwedeng pumasok. Pero sa nakikita ko, parang hindi lahat ng kaibigan pinayagan ng ICC na pumasok. Yung mga senador, parang hindi nakarating or hindi pinayagan. Kaya, sila ang magbo-broker noon. Hindi ko alam kung ano naging arrangement. Pero yung isa pang dagdag, meron silang phone calls. I see. At up to 200 minutes, parang cellphone Per day? per month naman. Per month. 200 minutes per month anywhere in the world. Ang intindi ko kumbaga bayad I see. na minutes na pwede mong ipantawag doon sa bahay nyo, sa kapamilya mo, o sa abogado mo. Okay. So, ang tanong ngayon, Atty. Chrissy, dahil may nakabimbin na ang tawag ba ron, petition or motion na gustong bigyan ng pansamantalang kalayaan or release from that detention center sa ICC. At the same time, meron yatang third country or countries na willing to accommodate. Di ba? Maraming nagsasabi na huwag to include that prosecutor. Marami nang nagsasabi, sige na naman dahil may edad na yung ating dating Pangulo at marami siguro matutuwa pag makita na binigyan siya ng komportableng or mas komportableng kumbaga detention sa ibang bansa. Ano ba dapat ang sa tingin na tama at makatarungan sa gantong klaseng situation? Hindi na ito bago sa ICC na mahingi ang interim release at pumayag naman noon na ang ICC sa interim release ng isang detenido. Pero may kondisyones. At ang punto din nila, may objective kung bakit nakakulong. At yung objective sa pagkakakulong, natagpuan yon ng ICC pre-trial chamber nung nag-issue siya ng warrant of arrest kay Duterte. Kasi kung tingin niya, hindi ito flight risk. Kung haharap naman to sa kaso ng voluntarily, invitation or summons na lang ang kanyang i-issue. Pero nung March, nag-issue siya ng warrant of arrest upon a finding that this person might probably flee and not participate in the proceedings. Kaya ganun kaaga, may ganun ang finding. Kaya itong interim release, bagaman matter of right, babangga na siya dun sa initial findings ng ICC. But at the same time, Attorney Chrissy, yung sinasabi natin na humanitarian considerations, bilang advanced age na yung ating dating Pangulo, hindi ba nabibigyan ng
kumbaga, pabor or consideration yan. At saka at the same time, Atty. Chrissy, based on your knowledge about all of these proceedings, meron na bang isang tao who is charged with a crime before the ICC na binigyan ng interim release? Meron na. May ilan na binigyan na ng pagkakataon yung ICC na makalaya, makauwi after a warrant of arrest. Pero ang kaso nila ay medyo minor. It is the 5th crime of the court kung tawagin. Yung obstruction kung sa atin. So offenses against the administration of justice, Article 70. Pero yung mismong krimen ng korte, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression, genocide, wala pa. So kahit isa, hindi talaga Wala pinagbigyan. pa eh. Oo eh. Hindi naman sa hindi dahil bawal. Pwedeng he could be the first one. Pero laging merong kondisyones na, ito yung 3 punto kasi ng ICC. Kaya ka naman nakakulong dahil una, para siguraduhin sisipot ka sa trial. Pangalawa, siguraduhin na hindi mag-obstruct, mag-endanger, isa sa panganib, yung proceedings, tsaka yung mga parties, including the witnesses, most especially. Pangatlo, kung tingin nila yung pagkakakulong mo, or kailangan ka ikulong para hindi ka nagagawa ng dagdag na krimen. O ipagpapatuloy yung dati mong ginagawa. Yon ang considerations dito kay Duterte, labas doon sa edad niya. Kung edad at edad na lang din sa totoo, walang ibang edad na kinikilala ang ICC, kundi 18. Hindi 18. Above 18 years old lang ang pwedeng i-trial doon. At hanggang fit to stand trial, nakakatayo, nakakarinig, nakakaintindi, ay pwedeng iharap sa ICC. Yung detention niya ay depended mas pa dun sa factors. I-qualify ko din na itong interim release niya. Kasi ang tingin na natin, pansamantala or pansamantagal. Pwede din maging at pwedeng ang payagan ay short time. Kung sinasabi niya matanda na at kailangan ko pumuntang ospital, o di yung interim release, 1 week, 1 day, kung ano man, sa ospital. Pero babalik siya. din. I see. So parang underguard siya doon sa ospital if ever or if at all bibigyan siya ng temporary release. So, case-to-case basis yan. Ang importante, ano ba ang problema mo? Ba't mo ba gustong lumabas? Kung sa amin po, masyadong mababaw ang dahilan na hindi ka komportable sa loob ng preso. Dahil objectively, na ibibigay ng ICC Detention Facility ang highest standards of care as entitled to a detainee. Sinusundan po nila yung tinatawag na Mandela rules. Ito yung Mandela standards ng United Nations. So pag nandoon ka sa Mandela standards, okay ka na. You are not entitled to... Hindi naman. Yun yung minimum standards to be detained. So, ang sabi sa Mandela standards, ang iyong private area ay 3 by 3 meters. Ayan yung area mo. Dapat sa lahat yun ng detenido. Kaya baka napapaisip yung mga tao na ang nangyayari kasi sa Pilipinas, parang half foot by half foot lang yung personal space mo. Ang sabi ng international standards, ganito. Kaya ihiwalay natin yung nangyayari at nakikita na natin dun sa ano ba talaga ang ini-implement sa ICC.